binisita ni Lebanese Prime Minister Nawaf Salam ang bayan ng Zoutar al-Gharbia kung saan ipinadala ang ilang sundalong Lebanese matapos ang partial withdrawal ng puwersa ng Israel alinsunod sa kasunduang sinuportahan ng Estados Unidos. وهيدي اليوم لحظة وطنية تحمل أبعاد سياسية ومعنوية كبيرة لأنه بتمثل هي بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا. نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل. Ayon kay Salam, hindi pa tapos ang misyon ng pamahalaan dahil layunin nitong matiyak ang ganap na pag-alis ng mga puwersa ng Israel. Kasabay nito ay ang paghahanda para sa ligtas na pagbabalik ng libu-libong residente sa kanilang mga tahanan matapos ang matinding labanan sa pagitan ng IDF at grupong Hezbollah. لحتى وقوى الأمن أنه تحمي أهلنا العائدين مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش. نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم. Kahapon, nakipagpulong si Lebanese President Joseph Aoun kay US President Donald Trump sa White House kung saan muli nitong iginiit na mahalaga ang ganap na pag-alis ng mga tropa ng Israel upang maibalik ang katatagan at ganap na soberanya ng Lebanon. Hiningi rin nito ang suporta ng Estados Unidos upang matiyak na susunod ang Israel sa mga nakatakdang punto sa napirmahang kasunduan para sa kaligtasan ng mga Lebanese. With the support of President Trump, and we spoke on the phone, and I told him I need two things from you: political support and supporting of the LAF, which is the LAF is the most trusted institution in the country, and it has the most powerful weapon, which is the trust of the public. Like any armed forces in the world, the Lebanese armed forces is the backbone of security and stability. We need to support the LAF. The LAF maintain the country safe and stable. Sa panig naman ng Estados Unidos, nangako si Trump na tutulong ang Washington sa pagbangon ng Lebanon at sinabing pag-aaralan din ang pagtulak sa ganap na pag-urong na mga puwersa ng Israel. And we're going to help it. We're going to help it a lot. We have some very concrete plans already in store for that, with others going in and helping. But they're also becoming much more self-sufficient. Inanunsyo rin ni Trump na papayagan ng muling makalipad ng direkta sa Lebanon ang mga airline ng Estados Unidos higit 4 na dekada matapos itong suspindihin. Inaasahang makatutulong ang nasabing hakbang para makahikayat ng mas maraming turista ang Lebanon na magkakaroon ng positibong epekto sa ekonomiya ng bansa. Samantala, nananatiling komplikado ang pagpapatupad ng kasunduan matapos iulat ng Lebanese Army na nagpakawala ng mga warning shots ang mga puwersa ng Israel habang nagde-deploy ang mga sundalo nito sa isang pilot zone. Giit naman ng Israel, babala lamang ang mga ito dahil pumasok umano ang mga sundalo ng Lebanon sa labas ng itinakdang lugar. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.